Isang matinding ending para sa isang 14-game elimination sweep. UAAP Season 88, Lasal kontra National U, 5th set, 14-13, tension-filled. Ang usap-usapan na yon, tama ba ang naging tawag? Para sa mga hindi nakapanood ng live o sa mga nalilito pa rin sa dami ng replay na nakita nyo sa social media, pag-usapan natin ang technical side ng kontrobersyang ito. Bilang taga-subaybay, hihimayin natin ang rulebook, ang paliwanag ng commissioner, at kung bakit nga ba naging ganito ang desisyon ng referees. Tara, let's break it down. Balikan natin ang sitwasyon. 14-13 lamang ang Lasal. Ang Lady Spikers ang nag-challenge ng 4 touches infraction kay Angel Canino. Sa paningin ng marami, kung magiging successful ang challenge, tie ang score sa 14 all. Pero dito nag-umpisa ang kaguluhan. Pag-review ng video, nakita ng mga officials na walang block touch. Pero may nakita silang ibang violation at dito pumasok ang discretionary challenge ng first referee na si Jade Deriquito. Ayon kay UAAP Volleyball Commissioner Mike Verano, nung tinignan ang video, lumabas na may net touch si Ara Panique ng NU. So habang nire-review ang block touch, nasputan ang isa pang infraction. Ang naging desisyon, challenge unsuccessful sa block touch pero may net touch violation ang NU. Game over. Marami ang nagtatanong, pwede ba yun? Nag-challenge na ang block touch tapos biglang net touch ang lumabas? Ayon sa rulebook at sa paliwanag ni Commissioner Verano, ang sagot ay oo. Ito ang tinatawag nilang principle of precedence. Sa ganitong sitwasyon, kapag may nakita ang referee na mas naunang violation bago ang nire-review na play, may kapangyarihan ng mga officials na itawag ang violation na yon. Ang naging paliwanag ni Verano, ang net touch ni Panique ay nangyari habang buhay pa ang bola at dahil nangyari yon bago pa man tumama ang bola sa sahig, yung naunang challenge na 4 touches ay naging moot o wala ng saysay. Ibig sabihin, hindi na mahalaga kung may 4 touches o wala dahil tapos na ang play sa net fault ni Panique. Ngayon, ito ang mas malalim na argumento ng mga fans. May mga nagsasabi na ang net ay gumalaw lang dahil tinamaan ito ng bola galing kay Canino. May rule tayo dyan, ang Section 11.3.3 ng FIVB 2025-2028 Regulations. Sinasabi doon na when the ball is driven into the net, causing it to touch an opponent, no fault is committed. Valid ang argumento na ito. Pero bakit ito tinawag na fault? Ayon kay Commissioner Verano, base sa kanilang video review, hindi dahil sa paggalaw ng net kaya dumikit ang kamay ni Panique. Malinaw sa video, ayon sa kanila, na nung tumama ang bola sa net, hindi pa nakadikit ang kamay ni Panique. Nung nag-bounce na ang bola, tsaka lang nagkaroon ng contact ang kamay ni Panique sa net. Ibig sabihin, voluntary movement o pagkakamali ang naging sanhi ng pagtama sa net, hindi ang impact ng bola. Sa bawat ganitong close call sa sports, laging may dalawang panig. Sa paningin ng Lasal, isang tamang pag-officiate sa ilalim ng presyon. Sa paningin ng NU, isang napakasakit na pagtatapos ng laban. Pero ito ang katotohanan sa modern volleyball. Ang video challenge ay nandyan lang para sa katumpakan. Minsan, ang desisyon ay pabor sa atin, minsan hindi. Ang mahalaga ay sumunod sa rulebook at sa interpretasyon ng mga opisyales sa loob ng court. Kayo, ano sa tingin nyo? Was it the right call or should the referees have let it slide? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang sports analysis. Hanggang sa susunod na laro. Hindi mo naman sinabing may kadate ka. Hindi mo man lang pinakilala sa amin ni Tita Dors. Pasensya na, hindi din kami magkaintindihan. Ang sarap. Hey, yummy! Oh, hi kayo dyan. Hi kayo sa vlog ko. Hi, vlog! Hi vlog. Yummy! Hindi nyo. Ito na sa akin. Akin yan. Ang balas. Kaya mo yan, ha? Kaya yan. Ano ba to? Ano ba to? Kutsara. Uy,
Ang cute! Ang cute! Nanay mo! Anong ginagawa ng nanay mo? Mabuting nanay na ba? Tama ba to? Ganon? Tuloy-tuloy ka lang, daraan lang ako. Pili ko. Ilang kaliri, ma'am? Ay, ko nga ba? Isa, dalawa, tatlo. Hindi, oh my God! Ulan siya nga ako. Dami! Dami, isa lang ako. Ito naman ang iPhone 16 naman. Ano ba problema mo? Sinapit-sapit ka pa. Paano ang warm up? Nag-warm up na ako kanina. Oh, sipag. Gusto mo, bro? Bro? Ano, may pops yan. Oh. Bawis na ako kanina. Oh. Ano chismis sa inyo? Chismusa. Ha? Ang chismis daw. Anong chismis sa Ilonggo? Ano, gossip. Yung isa, other term. Other term? Other term. Ay, data gathering. Kaya nga, parang... Opa. Parang inutusan lang bumili ng ano, no? Nanulay? Nakakangalay pag malayo, no? Versus wa effort. May effort? Mali yung kanya. Ay, sinong mali? Bakit? Sinong sagad? Sagad. Dapat sagad daw, te. Isagad mo nga daw, te. Paano ba yung sagad? Yeah! I-reveal ko to kapag nasa farm ka na. Vlogger? Oh, follow nyo daw ito, ha? Tiara, yung ano naman, yung hindi labag sa loob mo. Hindi nga. Oh, okay. Hi everyone! Oh, follow nyo daw siya. Si Buding! Ayan, Ara My Loves ko yan. Ako talaga yung jowa ni Ate Ara My Loves. Bonggay, you know. Hi guys! Bakit hindi nyo pa fina-follow si Buding? Sinasabi ko sa inyo. Oh, nagtatampo na yan. Hindi, walang tampo. Walang tampo. Yan, nagsasalita ka na eh. Ayan. Guys, follow nyo si Buding. Kapag pinalo nyo siya, may premyo kayo sa akin. Baka naman, Titan. Oh. Baka Yusana. Baka Titan. Vitamins! Meron ako dito. Encanto. Encanto daw. Thank you! Mabait si Buding, malilibre ng kape to eh. Ay, kape? Makabait naman. Tapos i-flood nyo na lang yung comments niya kung anong gusto nyo yung premyo. Thank you, Pongs! Bye guys! I-follow nyo na si Buding ha. Sinasabi ko sa inyo ha. Tapos paulit-ulit nyo panoorin yung mga video niya. Kasi nakakatawa naman siya. Wow! Lumalaki ng ulo ko. Ano kung ano yan?